Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung doon mo pinapanood ito. Ako po si Architect Ed. Nagpapasalamat ako doon sa mga nanood nung recent video natin about bahay na brutal, no? Yung ultimate house tour. Alam nyo, third day pa lang ngayon pero nasa 100,000 na yung views. So maraming salamat. Ibig sabihin, interested talaga kayo doon sa project ko na yun. Maraming salamat po. At marami ring comments. Siyempre, no? Ilang hundreds na comments yung nandoon. Hindi ko na nga nababasa lahat. No? At marami rin yung mga negative yung comments, maraming tanong, maraming concerns, pero mas marami yung magagandang comments. So maraming salamat sa inyo. At yung ilan doon sa mga concerns ninyo, ipag-usapan natin sa video na ito. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Bago tayo pumunta dun sa mga mas major, no, na mga comments, no. Doon muna tayo sa basic. Paano ba namin ginawa? Ano ba ang composition ng structure nitong bahay na brutal? Well, gaya nung mga dati nang alam na ninyo, kasi yung iba sa inyo dati nang nanonood, no. Nasubaybayan ninyo yung nito, no, simula hanggang matapos. Ang ginamit namin dito sa framing niya, o yung pinakahaligi at biga, ang ginamit namin ay I-beam. Yung alam natin na I-beam, pero wide flange yun, steel framing. Tapos yung foundation natin, reinforced concrete. At yung walls ay ginamit namin ay EPS wall panel o yung SRC panels. So, paano namin ginawa? Ito-drawing ko. Okay. Ito yung sketch ko ng main framing niya, yung structure niya, no? Sa foundation, gumamit kami ng reinforced concrete na footing, reinforced concrete na pedestal, tapos meron din kami mga tie beams. Lahat ng poste connected ng tie beams. No? Ang ginagawa kasi ng tie beams, kapag gumalaw yung lupa, sabay-sabay din, no? Tutulungan yung connection ng mga itong pedestal, foundation, no? Intact sila, no? Kasi kapit-kapit sila eh. So yun yung nagagawa nun. Tapos ito naman yung aming I-beam o yung wide flange na column na bolted doon sa base plate. Tapos meron ditong mga connectors kami na anchor or J-bolts, no? Papunta doon sa concrete na pedestal. So basically, ganyan yung itsura ng lahat ng poste namin. No? Nakabaon sa lupa ito. Ito yung part na naka-expose. No? So, paano namin ginamit naman yung EPS walls? Gamit yung EPS walls as our main wall system. Dito naman sa, paano namin siya in-attach dyan sa I-beams. Okay, drawing uli natin. Okay, ito naman ngayon yung detail ng connection ng I-beam. Itong pula, imagine niyo itong mga pulang drawing, yan yung mga bakal. Okay. So ito yung I-beam na poste, ito naman yung I-beam na beam. Ito namang nakikita niyo merong grid. Yan yung EPS panel, yung SRC. Tapos itong mga naka-L na to, yan yung 10 mm na bakal o reinforcement bars na deformed, naka-welding siya. Naka-welding siya dun sa I-beam, dito sa poste. Tapos pagdating naman sa slab, naka-anchor. Nakabaon siya dun sa concrete. So, yung mga hindi pa nakakanood kung paano ginagamit yung EPS wall panel, yung SRC, may video rin ako tungkol dyan. Pwede nyo halongkatin sa playlist. So, ito, kapag naka-fix na itong welding dito sa I-beam, tapos nakabaon na sa slab yung connector natin na dowels, isushoot na dyan, isasalpak na yung EPS. Yan. Yan yung hawak sa EPS. Parang ipit siyang gano'n. Imagine niyo ito yung EPS. Tapos itong daliri ko, ito yung dowel.
magkabilang side to. Meron dito, meron din dito. Yan. 30 cm yung pagitan. Alternately placed siya. Tapos tatalian ng alambre, gauge 18, tapos paplasteran. Both sides. So, yan yung naging sistema namin. 4 times stronger than concrete hollow blocks yung sistema na yan. Meron pa rin mga nagtatanong saan nabibili yung SRC. Okay. Meron akong previous videos na kasi tungkol dyan. And ilalagay ko na lang dito sa description kung saan nyo siya pwedeng mabili. Kasi, ano yan meron silang planta. So, may website din sila, may contact details. Doon nyo na lang puntahan. Para mag-inquire kayo tungkol sa price, tungkol sa sizes, delivery, ng SRC. Tignan nyo na lang sa description. Okay, punta naman tayo dun sa mas mas controversial. Maraming nag-react kasi bakit daw yung Jalousie yung ginamit kong bintana? Ang hirap-hirap linisan nun. Yun yung gusto ng design Yun ang gusto namin At gusto rin ng owner. Siyempre, yung design ay based sa preference ng designer at ng owner. Nagkasundo kami dun So, yun ang ginamit namin. At saka, bukod sa paborito ko yan, bintana, pati yung aming interior designer, si Miss Ivy Almario, gusto niya rin yan. Bet na bet niya yung Jalousie windows. Ang hirap daw linisan yan, sabi ng mga nag-comment. Magsipag kayo. At saka, pwede naman gamitin sa bahay nyo, ibang klaseng window. Pero for this particular project, ang gusto namin ay Jalousie. Next, bakit daw walang screen? Yun din, preference namin. Papangit yung design pag nilagyan namin ng screen. Masyado raw lalamukin. Totoo ba yun? Ang totoo, itong bahay ko, puro Jalousies din yung window. Kagaya ito, Jalousie yan. Wala akong screen. At kung mahirap linisan, hindi naman. Kapag kasi sinara mo ito, dito sa side na to, pupunasan mo lang ito. Tapos kapag yung kabilang side naman, kung makakapunta ka dun sa kabilang side, pupunasan mo rin lang. Pero pwede rin naman yung technique na punasan mo ng ito yung basahan yan. Madali lang naman yun. Hindi naman ganun kahirap. Tsaka hindi naman kailangan maging genius ka para mapunasan mo na mabilis yan. Tapos yung lamok, hindi naman talaga open yung bintana mo na wala siyang screen. Sinasara ko kasi naka-aircon ako. Hindi naman ko mabukas yung Jalousie at walang screen. Ibig sabihin pupupugin ka na ng lamok. Dito sa amin, walang lamok. Kasi tuyo yung paligid. Pwede mo namang panatilihing malinis yung paligid mo. Tuyo, Bakit ba may lamok? Kasi mayroong pinag-iitlogan sila. Gusto nila mayroong stagnant water. O di alisin mo yung stagnant water. Hindi ko naman sinasabing zero yung lamok dito. Pero natira din kami dati sa isang bahay na puro screen. Ang dami nga lamok Punong-puno ng screen yun. Kahit yung CR, may screen. Pero punong-puno ng lamok. Bakit? Kasi pagka nakapasok na yung lamok, mag-iitlog na siya doon sa bahay. Ayun, hindi na siya lalabas doon. Kasi sarado na may screen Hindi siya makatakas So, ang solution mo doon, mag-i-spray ka ng insecticide. Bad for your health. So, paano pwede mong gawin para anong remedyo para kahit wala kang screen, maganda pa rin, Hindi ka lalamukin. Isa pa sa mga komento ng mga viewers ay yung security. Bakit daw ang ginamit ko ay Jalousie? Ang bilis-bilis basagin nun. Hindi naman basta-basta Jalousie yung glass na ginamit namin. Kasi tempered. Tempered glass po yun. Kada piraso nun ay tempered glass. 6mm. Makapal at matibay. Hindi siya basta-basta mababasag pag pinukpok mo. At kahit may bagyo. Bakit din daw walang grills?
preference din namin yun. Ayaw nga kasi namin pumangit yung design. Pero pwede namang maglagay ng grills kung gusto mo. Kagaya dito sa bahay ko, meron akong grills, pakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo yung bakal na itim na yan. Yan ay tubular na 1x2. Tubular na bakal yan. Dinesign ko siya na grills, pero andun siya beyond. Nasa labas siya. Hindi siya naka-attach dito sa jalousie. Totoo, malayo pa siya. Mga 1 meter pa siya mula dito sa jalousie ko. Yan. So, pwede rin. Pwede rin lagyan ng grills. Kasi nga, dito sa lugar namin, hindi naman kasing exclusive nung nandun sa village ng bahay na brutal. Exclusive kasi yung village na yun, 24/7 ang guard, nag-roving. So, safe sila dun. Pero dito, dahil nga concern ko rin yung security, naglagay ako ng grills. Nasa, preference ng designer at preference mo na rin. So, tungkol dun sa bahay na brutal, okay mag-alala. Safe naman yung owner doon. Kahit na wala akong nilagay na grills. So, ilan yan sa mga nabasa kong mga comments. Ang totoo, daming comments nga. Nasa 500 na, hindi ko na nga mabasa lahat eh. Pero yan yung madalas, no? Yan, tandaan natin, bakit ganun yung design? Dahil yun yung in-approve ng owner. At yun din naman yung lumabas, no, sa creative minds ng designers. No? Sa case ng bahay na brutal, ako bilang architect at si Miss Ivy Almario bilang interior designer. Nag-collab kasi kami dun eh. At yun yung lumabas na formula, no, sa design na kinreate namin based sa preference ng owner. At very happy yung owner. Yan. No? Kaya kung kayo naman yung magpapagawa ng bahay, di gagawin din natin yung preference ninyo. So, ganun talaga sa social media, malaya tayong magsalita at tanggap ko naman yon. Pero, nag-comment kayo at nagtanong. So, para sa ikatututo naman ninyo, sumagot naman ako. No? Kasi palagi naman tayong may matututuhan araw-araw. No? Kaya ito nga no? Isang magandang araw na naman ito para matuto. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support ninyo sa aking mga content at sana sa susunod uli, kita-kita po ulit tayo. Magkakasama-sama tayo, marami pa tayong gagawin dahil walang katapusan ang kaalaman tungkol sa arkitektura, construction, at project management. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!